Okay, kaya ngayong umaga, Carla, no, sisimulan na natin yung mga panayam natin para nga mas mapalawak pa natin kaalaman natin hinggil dito sa Bangsamoro. Kaya ngayong umaga, makakasama natin ang isang, syempre, kapwa kabataan natin, no, yung perspective mismo ng kapayapaan dyan sa Mindanao mula mismo sa mga young professionals. So mula sa Young Moro Professionals Network, makakasama natin si Yasmira Moner. Good morning. Morning! Good morning! Magandang umaga at assalamualaikum sa ating lahat ng mga, lalo na sa ating mga viewers kayo. Yasmira, sa tingin mo, ano bang mangyayari ngayon na Peace Pact sa Mindanao? Of course, no, ang comprehensive agreement on the Bangsamoro is isang welcoming development, no, lalo na sa ating mga kabataan na we are really looking forward towards a fruitful engagement on really attaining genuine and lasting peace in Mindanao. That's Okay, right. so sa tingin mo, bilang, syempre, kabataan pa lang, di ba? Ano ba yung role natin para syempre lalo pang mapalawak itong kapayapaan sa Mindanao? At syempre, magandang starting point ito, di ba, yung pagpirma. Yes. Pero sa tingin mo, paano mas magiging magpapatuloy ito? Okay. Syempre, no, bilang mga kabataan din, importante na change will always come from us. And then, we could do that by always looking at the context, and then dapat i-educate din natin yung ating mga sarili so that pagka nag-advocate tayo ng means of really attaining social change, no? At ito na yung ginagawa natin sa Young Moro Professionals Network is tingkad natin or sabihin natin, pinaiigtingan natin yung social awareness ng kapwa nating mga kabataan dahil isa ito, after all, this is for the future, no? Of only us, but the children of our children. So it's very important. Right. So you're part of the Young Moro Professionals Network. At sabi mo nga, kayo mga bata pa lang, you're very active na nga dito at talagang gusto niya rin ma-attain itong peace na ito. Ano ba ang role ng kabataan ng ARMM sa Peace Pact na ito? Syempre, no, napakahalaga nun kasi nga, if you really want to effect change, dapat makilahok ka doon sa sinasabing pamamahala, no? Yung effectiveness ng governance na sinasabi must not only involve those sasabihin nating nandoon yung kapangyarihan to appoint or to execute policies, but more importantly kasi right now sa OR maraming mga young professionals doon na makasama natin. So naniniwala ako na one way of really affecting change is to do it in a principled manner, and alam mo that you're really doing something that could really make an impact to especially doon sa mga depressed communities in Mindanao. No, syempre, sobrang proud tayo doon sa lahat ng mga kabataan na naging bahagi dito sa pagsasagawa Peace Pact na to. Pero sa tingin mo, Yasmira, ano ba yung magiging at stake or ano ba yung magiging role ng future generations? Kasi syempre, hindi dapat dingas kugon, dapat tuloy-tuloy, di ba? So ano ba yung dapat nilang gawin? Syempre, no, dapat dito sa sinasabi nga nila, this is just the signing, and in reality this will just be on paper. Pinaka-crucial dito is yung implementation process, to go which beyond is the paper. all of us, to go beyond that, which is particularly the youth. Alam natin na majority of the Philippine, or correct me if I'm wrong, pero the bulk of the Philippine population is really the young people. Yes. So nasa forefront tayo in really ensuring that every programs and policies that will be crafted is really dapat andun yung performance-oriented, or shall we say na it's not enough that we only look into okay, ito na yung natapos na polisiya, but we also took part in educating ourselves, in engaging into like for example social policies na that is geared towards positive developments nga na sinasabi. Alright, sabi mo nga, tayo mga kabataan. So ano-ano ba yung gawain ng Young Professional or yung Young Moro Professional Network? Okay, so basically we are working based on standing committees. We have 10 standing committees. Particularly we have the DAWA, so it's more of like reaching through our other sisters and brothers from the, so it's like interfaith, no? So basically we are reaching out to our other sisters and brothers. Secondly is yung pinakabagong committee ngayon, yun nga yung Peace Committee, which is actively engaged in doing educational campaign on what's really
FAB, and then yung mga annexes. And then of course, we have the Committee on Women and Their Children. Alam natin na sabi nga nila itong Bangsamoro is pegged as one of the most gender sensitive kasi aside from the chief negotiator on the side of the GPH is a woman, and then sa side din naman ng MILF is dalawa pa nga, 'di ba? I mean, although of course sabihin natin na yung representation is not enough, but to how really na-enhance natin yung gender responsive laws. And then of course there are also Committee on Education and Employment that is geared towards the general rule is that we are promoting the welfare of the Bangsamoro in not only in Mindanao but throughout the country. Alright. Alam mo, Yasmira, di ba, sobrang ganda ng reception ng mga tao outside ARMM regarding sa peace pact na to. Pero, pwede mo bang i-explain sa ating lahat kung ano yung pakiramdam ng mga tao sa loob ng ARMM nung sinabi na magkakaroon na ng peace pact na ganito? Syempre, no, honestly, syempre, maraming natutuwa. May manaka-naka din naman na sabihin nating wait and see, no, yung kanilang feeling. And meron din namang critical doon sa ano. But for me, like for example, I am positive. At the same time, ayun nga, sabi ko na this is just the inking of an agreement. The implementation is another thing. And we are really should be vigilant in trying to look at that this would not be again another failed experiment. Alright, yan Carla and Yasmira na nakikita natin ngayon sa screens natin. Ayan. Live na live yan sa Quiapo sa isang Muslim community dyan, no? So nakikita nga natin na talagang even beyond ARMM, talagang nakikiisa yung buong bansa hinggil nga dito sa makasaysayang araw na to. So yan, so nakikita natin talagang masigla ang buong bansa ngayon pirma ng CAB. Pero kanina nga sinasabi ni Yasmira, ito yung simula. At kanina nga nabasa ko sa isang dyaryo, sabi niya, this is just the dawn of peace. So ikaw, ano ba ang ina-expect mo today? What are you feeling? Ano bang nararamdaman mo ngayon? Syempre, bukod sa selfie na for peace, ganyan sa dressing room. Syempre, sabihin natin, alhamdulillah, that's all praise is for God na talagang tuloy-tuloy yung kapayapaan. Kasi aminin natin na talagang ito na, no, we always long for this genuine peace to happen, and hopefully through our cooperation and really sama-samang pagtutulungan para makamit na ito talagang hinahangad nating kapayapaan, so that things would genuinely be towards the path to progress and development. So Yasmira, ngayon naman, isa-isayin natin, ano ba yung mga ine-expect natin today na pag napirmahan na tong peace pact, ano ba yung pa pwedeng mangyari na positibo siyempre sa ARMM? Okay, syempre, after this, iba, magkakaroon na ng Bangsamoro Basic Law, yung hopefully, yan na yung tatrabahuin ng Transitional Commission. Sa right now, syempre, alam natin ngayon na marami na din, syempre, yung mga nagtatanong sa ano nang mangyayari doon sa mga employees ng ARM, ano ba yung transitional mechanisms. And honestly din, what I only know is the theory, what's on paper. Pero honestly din, no, napaka-importante na tingnan natin na hindi din naman magiging, in a way, puput in limbo itong mga, for example, those inassure naman tayo for example, ito I've heard from the GPH chief negotiator herself, Professor Ferrer, that especially those who already have the tenure will still work in the transitional mechanism, and hopefully the Bangsamoro government by 2016. Okay, sabi mo nga maganda ang kakalabasan nito. Ano ba yung sa tingin mo yung benefits o yung magandang mangyayari sa Mindanao pag ito ay naggawa itong peace pact na ito, itong comprehensive agreement signing today? Okay. Candidly, we could only say the general principle na this would somehow brought peace in a conceptual manner, pero this would still be as I've said, to be implemented, and still to go. So we are looking forward to that positive evolution of the fruits of the Bangsamoro, lalo na yung sinasabi, since ministerial siya. Ako talaga personally, I would really looking forward to the equal representation of the different sectors and to the extent of the different ethnic groups comprising the Bangsamoro.
Alright. So, syempre, bago tayo magtapos, no, huling mensahe no, para sa mga kapwa nating kabataan, hinggil nga dito sa isyong to. Okay, so ayun nga, no, suportahan natin in a informed, in a educated manner na kung saan dapat din nating tingnan no, sa ating mga sarili kung ano yung maitutulong natin para sa pagsulong at higit sa lahat para sa pagkamit ng totoong kapayapaan at fruitful and productive na pagsulong lalo na ng ekonomiya at ito ay makakamit natin kung meron talagang lasting peace in Mindanao. Alam mo, Jules, gustong-gusto ko yung aura today ni Yasmira. Very optimistic. Yes. Talaga nakikita mo yung smile sa face niya. Di ba? Thank you so much, Yes. Yasmira Moner, or member ng Young Moro Professional Network. Thank you so much.